tayo naging bago? Paano naging bago yung pagkatao natin? This is second or sa Galatians 2:20. Galatians 2:20, sabi niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. And kung ito ay i-connect natin sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, and behold, all things become new. Sabi niya, if anyone is in Christ. Hindi naman sinabing, if anyone will confess his sin, then he will become a new creation. Kundi, if anyone is in Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes shall not perish, but have everlasting life. Hindi sinabing, but whosoever confesses his sin will not perish. Sabi niya, whoever believes in Him, whoever believes in Christ, whoever is in Christ is a new creation. Ngayon, pagdating sa kaligtasan, pagdating sa pagkakaroon ng bagong kapanganakan, new birth, yung pagiging born again na tinatawag, hindi mo kailangan i-confess kay Jesus Christ lahat ng mga ginawa mong kasalanan dahil siguradong hindi mo na maalala ang lahat. Okay, so kaya ko sinasabi to dahil ang dami mga nasa bondage na kailangan daw i-confess lahat, kailangan daw ihayag lahat sa Lord ang mga ginawa mong kasalanan bago ka maligtas, bago mo matanggap yung kapatawaran. Hindi tamang logic iyon kasi paano halimbawa kung ang isang tao ay 95 years old na siya and then doon lang siya nakakilala sa Panginoon. Doon lang siya nakarinig ng gospel. So palagay nyo yung kanyang ginawang kasalanan simula nung siya ay bata pa hanggang sa kasalukuyan ng buhay niya, palagay ninyo maaalala pa ba niya ang mga ibang ginawa niyang kasalanan? Or yung 95 years old na ito, nasa hospital, naghihingalo, tapos ninilid natin siya sa confession ng kanyang mga kasalanan, simula una hanggang sa pinakahuling ginawa niya, naghihingalo na, baka hindi pa niya tapos i-confess lahat yung kanyang mga kasalanan, ay papanaw na siya. So paano kung halimbawang hindi pa niya na-confess lahat ng kanyang kasalanan tapos pumanaw? So kung yung logic natin ay kailangan i-confess yung ating mga kasalanan bago tayo magkaroon ng kapatawaran, yung taong ito na 95 years old, hindi siya ligtas, hindi siya napatawad. Kasi hindi niya na-confess lahat ng kanyang kasalanan. Naubutan na Okay? So pagdating talaga sa kaligtasan, pagkakaroon ng new birth, hindi kasalanan ng i-confess natin. Romans chapter 10 verse 9 and 10. If you confess Jesus, if you confess Christ, that He is Lord, thou shalt be saved. So, ang kailangan natin i-confess, kung gusto natin magkaroon ng new birth, new life, para ma-receive ang eternal life, kung gusto natin yan, ang kailangan natin i-confess is Christ. We need to confess Christ. We need to confess Jesus as the Lord of our life. Then He will take care of our past sins. He will take care of our old self that is full of sins.
At ang kanyang gagawin doon sa old self natin, which is full of sins, He will make it a brand new person. He will make our old self a brand new self. Yung old man ay tatanggalin niya, and then bibigyan niya tayo ng new man on the inside. Pero, after na magkaroon tayo ng new life, after na magkaroon tayo ng eternal life, after na nagkaroon tayo ng bagong kapanganakan, bagong pagkatao sa ating kaloob-looban, then hindi tayo pinangakuan na hindi na tayo magkakasala. Hindi niya tayo pinangakuan na wala ng chance ang kasalanan. Basta't ang ipinangako niya sa atin is victory over sin. But there is still a struggle against sin. So we are still subject to sin. But Christ has given us the victory against sin. So anong gagawin natin ngayon? Dahil sabi niya dito sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. So the old self is crucified. And so, hindi na yung dating pagkatao ko ang dapat mamuhay, but Christ lives in me. Christ who gives me new life, siya dapat ang mamuhay. And the life which I will live in the flesh is I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So by being forgiven, after tayong magkaroon ng new birth, then that's the time that we need to confess our sin. Kasi nang tayo na born again, hindi tayo na born again dahil sa kinonfess natin ang ating mga kasalanan ginawa mismo sa isip, sa salita at sa gawa. Kinonfess natin si Jesus Christ bilang Lord natin, and then nag-produce yan ng new birth sa ating pagkatao. Pero, meron pa rin tayong kakayahan magkasala. At kung sakasakali mang tayo nagkasala, yung kasalanan na yon na nagawa natin after na tayo ipinanganak na muli, then yun ang mga kasalanan na kailangan nating i-confess. Kaya sabi niya dito sa 1 John 1:9, when we repent before God for our old sinful life, He forgives us. Yan ay commentary. Pero ito yung nakasulat mismo sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So we need to confess our sins after na tayo na born again. At kapag ginawa natin yan, we repent, we confess, we repent, then we will be cleansed. Hindi sinabing we will become new. We will be cleansed. Kasi tayo ay naging bago na. At kung tayo nagkasala, bago pa rin tayo. Kaya lang nadumihan. Ang damit, pag bago, pag nadumihan, hindi ibig sabihin na hindi na siya bago. Dumihan mo yung bagong damit doon sa department store. Bago yung bago. Dumihan mo. Pumasok ka doon na meron kang dalang ice cream. Punas mo doon sa damit. Kung yun ba ay nadumihan, ibig sabihin ba hindi na siya bago? Bago pa rin. So ang gagawin ng mga sales lady, lilinisan. So tayo ay bago pa rin. New creation pa rin tayo. Born again pa rin tayo. Nung tayo nagkasala, after na tayo ay tumanggap kay Kristo. Pero nadumihan. At kailangan tayong magpalinis. Paano? We need to confess that sin to God, to Christ. We repent.
And then we will acknowledge the cleansing power of His blood. Okay, what becomes new? No? What becomes new? In 2 Corinthians 5:17, we saw that all things have become new. All things become new. It would require a thorough study of the New Testament to describe the complete renewal that is available to every believer. God's plan is that each of us would be conformed to the image of Jesus Christ. Babasa natin yan sa Romans 8:29. The Lord has sent His Spirit into our lives to accomplish this renewal on the inside, our spirit man. Ang ating spirit, nung siya'y born again, naging kagaya niya si Kristo. Naging kagaya mo si Jesus Christ on the inside of you, the moment ng spirit mo na born again. Na-recreate, kumbaga. Na-recreate yung ating spirit in the image of Christ. So your spirit is Christ-like. Naging bago. Naging bago ka on the inside. Naging Christ-like ka. You are the workmanship of God on the inside. Ginawa ka niyang parang si Kristo sa loob. Sa loob, wala kayong pagkakaiba ni Kristo. And you are Christ-like on the inside. Dahil yan sa nung ipinadala ang Espiritu Santo sa iyo, nung pumasok ang Espiritu Santo sa iyo dahil tinanggap mo si Kristo, na-accomplish yun. On the inside, you are Christ-like. Yan. The Lord has sent His Spirit into our lives to accomplish this renewal. The Holy Spirit will convict us in those areas that need a change. So ngayon, na ang Holy Spirit ay nasa ating puso na naninirahan siya sa atin. Siya ang dahilan kung bakit na ipanganak tayong muli. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng eternal life. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng renewal on the inside of us. At hindi siya umalis dyan sa ating espiritu. Nandyan pa rin siya. He will be there forever ayon sa kanyang commitment. But there are areas in our life na kailangan ng pagbabago. Yung mga areas na yun, yung bahagi ng buhay natin na yun, i-reveal naman ng Holy Spirit sa atin na kailangan natin ng pagbabago sa mga bahagi na yon. So, kailangan itong maunawaan natin at maunawaan ng ating mga kinakaunsilan. That the Holy Spirit that caused them to become born again, that caused them to become new, is the same Spirit convicting them concerning those areas in their life that needs change. And as we yield ourselves to Him, He will begin the work of recreating us according to God's design from inside out. As we acknowledge the Holy Spirit, and as we yield to Him, kahit ayaw natin, kahit mahirap, dahil yan ang sigaw ng laman, yan ang sigaw ng old self, kahit mahirap, we still yield ourselves to the Holy Spirit. Binibigay pa rin natin ang chance sa Holy Spirit. Holy Spirit, be my partner. Holy Spirit, change me. Show me those areas in my life that needs change. I trust in you, Holy Spirit. Empower me. Lead me, guide me, help me, comfort me, strengthen me. No, yung mga bagay na yan ay we yield ourselves to the Holy Spirit. Then ang mangyayari ay magtatrabaho siya sa ating buhay. And then yung nangyari sa atin on the inside, magmamanifest siya on the outside. Gagawin niya ng Holy Spirit.
Yung kung sino tayo sa loob, new man on the inside, new creation. Kung sino tayo sa loob, nais ng Espiritu Santo na makita yon sa labas natin. Okay. Pupunta tayo ngayon sa new identity. The new identity. Kasi ang dami mga namumroblema ngayon ng mga believers na ang dahilan kung bakit sila namumroblema dahil hindi nila kilala ang kanilang sarili. Hindi nila kilala ang kanilang sarili kay Kristo. Kung ano sila, kung sino sila, kung anong ginawa ni Kristo sa sarili nila nung tumanggap sila kay Kristo. Hindi nila alam yon. Patuloy pa rin nilang na-identify ang kanilang sarili kung sino sila dati. Kung sino sila bilang old self. Natural, magkakaproblema. Karamihan sa mga problema natin ay nag-uugat yan sa kung ano ang pagkakakilala natin sa ating sarili. Ngayon, Galatians 3:26. Galatians 3:26. Sabi niya, "For you are all the children of God by faith in Christ Jesus." So, ano ang identity mo? Unang-una, your identity is that you are a child of God. Alam niyo, ang maunawaan mo lang ito, maunawaan lang ito ng kinakaunselan mo that he or she is a child of God. Malaking porsyento na kagad ang masosolve sa problema niya eh. Kasi kung anak ka ng Diyos, mahal na mahal ka ng Diyos. Pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa bawat anak niya. Kung ikaw ay anak ng Diyos, then ikaw ay pinakamamahal ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, then tagapagmana ka ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, tutugunan ng Diyos ang mga panalangin mo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Sapat na yan para paghugutan ng lakas. Kapag naunawaan mong mabuti na ikaw ay anak ng Diyos, that's your identity. You are not trying to become a child of God. You are a child of God. Nung ikaw ay tumanggap kay Kristo. Kung kinakailangan na ito ay i-confess mo everyday para maging conscious ka lagi na ikaw ay talagang anak ng Diyos, then confess it. Sabi mo lagi, I am a child of God. Thank you, Lord, that I am a child of God. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, my Lord. Dahil nung tinanggap kita, I became a child of God. Confess mo lagi, salamat at ako'y anak ng Diyos. Salamat at ako'y anak ng Diyos. Salamat at ako'y naging tunay na anak ng Diyos. Every day, every night. Confess mo lagi hanggat hindi may tanim sa iyong consciousness na ikaw ay anak ng Diyos. Each of us have things related to our lives that give us our identity. Our job, our family, our friends, along with our interests and hobbies, are some of these areas na nagbibigay sa atin ng identity. They each contribute to our image of who we are. Above everything else, you are now a child of God. You have been adopted into His eternal family. This is a great privilege and responsibility. It should affect every aspect of how we see ourselves and conduct ourselves. Okay? Yung kung paano natin tignan ang ating sarili at kung ano yung mga ginagawa natin sa ating buhay, dapat ang pagmumulan nito ay yung identity mo as a child of God. Ibig sabihin yan, bago ko gawin ng isang bagay, ay sasabihin ko muna sa aking sarili,
Ito ba'y gawain ng anak ng Diyos? Minsan kasi nakakalimot tayo na anak tayo ng Diyos, kaya ginagawa natin maging yung mga hindi gawain ng anak ng Diyos. Kung ang tingin ko sa aking sarili ay medyo lumiliit na, then, tatanungin ko ang aking sarili na bilang anak ng Diyos, kailangan ko bang tignan ang aking sarili bilang maliit? Kailangan ko bang ibaba, liitan ang tingin ko sa aking sarili dahil anak ako ng Diyos? Hindi. Kailangan yung aking pagtingin sa sarili, paano ko ituring ang aking sarili, paano ko tignan ang aking sarili, paano ko i-view ang aking sarili. Dapat ang pinagmumulan nito ay yung aking identity sa Panginoon. Hindi yung aking identity ayon sa aking lumang pagkatao. Kaya hindi ko titignan ang aking sarili na mababa kasi anak ako ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, bakit ibababa mo ang iyong pagtingin sa sarili? Hindi mo mamaliitin ang sarili mo kasi anak ka ng Diyos eh. At sa mga gagawin mo, magiging maingat ka kasi anak ka ng Diyos. Bago mo gawin, gawain ba yun ng anak ng Diyos? Iba sa atin nakakalimot na sila anak ng Diyos. So that is a new identity ng isang mananampalataya. So you must know your identity. Importante ang identity, di ba? Pag kayo dumadaan sa checkpoint, anong hinahanap nila sa inyo? ID. License. Kasi doon sa license mo, doon sa ID mo, nandun ang identity mo. Napaka-importante yon. So dapat, alam mo yung identity mo. As a believer, identity mo in Christ. At maging aware ka lagi. Laging nasa isip mo lagi kung sino ka talaga on the inside. Anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ng pating. Anak ka ng Diyos. And then a new nature. No? The new nature. It is Galatians 4:6. Galatians 4:6 sabi niya, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Along with our adoption into His family, God has also given us a new nature. 2 Peter 1:4 states that we are partakers of the divine nature. His Spirit has been sent into our hearts, depositing within us the likeness and character of God. He gives us new motives, new desires, new attitudes. Yung divine nature, no? Kalahin mo, tinawag na divine. Yung nature mo on the inside, tinawag ni Peter na divine nature. At yung divine nature na ito, ng iyong spirito, ito ang nagbibigay sa iyo ng bagong motibo, bagong pagnanais, bagong kagustuhan, bagong pag-uugali. We can no longer enjoy thinking, feeling, and behaving in a way that is displeasing to Him. Alam, hindi lang napapansin, no? Yung ipinapakita ninyo, o ipinapakita ng mga kinakaunsalan natin na para bang masaya sila sa ginagawa nilang hindi nakakalugod sa Diyos. Minsan tayo mismo, hindi natin napapansin yon sa ating sarili, na ipinapakita natin nagsasaya tayo, pero sa totoo lang hindi. Try nyo na siguro niyan, ilang beses na siguro, na ipinapakita nyong masaya kayo, pero sa totoo lang hindi.
Sa katunayan, ganyan ang kalagayan ng mga mananampalataya. Yung mga mananampalataya na gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, na akala mo sila ay nagsasaya habang ginagawa, pero sa totoo lang, hindi sila masaya. Hindi mo na may enjoy yan. Meron ng new nature. Meron ka ng divine nature So, hindi mo na may enjoy ang mag-isip ng against sa kalooban ng Diyos. Hindi mo na may enjoy na damhin o gawin yung mga bagay na against sa kalooban ng Diyos. Instead, we have a deep sense of love and commitment to Him as our Heavenly Father. Kasi nga, yung new nature natin, ito na yung binibigay niyang desire natin, to love God more and more. Kaya iba sa inyo, nasasaktan lang kayo the more na ginagawa niyo yung against sa kalooban ng Diyos. Kasi mahal niyo ang Diyos. Bagamat minsan, hindi nyo nakasanayan sabihin, I love you, Lord. Pero pag meron kang divine nature, dahil tinanggap mo si Kristo, you love God. At kapag sinasaktan mo ang Diyos, nasasaktan ka rin. Dahil mahal mo siya Kaya ito yung mga nararamdaman ng mga nagkakasala na nagmamahal talaga sa Diyos. Nasasaktan sila. Kaya hindi mahirap at hindi matagal ang paghingi ng kapatawaran. Kaagad-agad nilang ginagawa na humingi ng kapatawaran kasi ayaw nilang mapalayo talaga sa Diyos na minamahal nila. A new power. New identity. And then, new nature. Yan ang nangyari sa isang mananampalataya. New identity. New nature. And then, there is a new power. Ephesians 1:19. Ephesians 1:19, and sabi niya, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power. The sinful tendencies of the old man kept us in bondage all of our lives. Our best attempts to live righteously were frustrated. Now, there is a new power inside of us through the Holy Spirit. It is the same power that raised Christ from the dead. It is the power to live uprightly as a child of God and to express His likeness. It is the power to do whatever He has called us to do. Christians are not to consider what is possible by merely evaluating their own abilities. Instead, our faith should be like that of the Apostle Paul, who said, I can do all things through Christ who strengthens me. Ngayon, ang daming hindi maraming hindi nakikinabang sa katotohanan na ito. Yung power na muling nagbuhay kay Kristo, di ba namatay si Kristo din muling nabuhay, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo kung bakit siya muling nabuhay, yun mismo ang Espiritu Santo, yun mismo ang kapangyarihan na nasa atin upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihan at kakayahan na mamuhay bilang anak ng Diyos, mamuhay sa kung ano ang tama, upang maipakita natin sa mundong ito yung character, attitude ni Jesus Christ na nasa ating kalooban. Yung kapangyarihan ng Espiritu Santong ito. Ito mismo, yung kapangyarihan na nasa atin upang magawa natin anuman ang pinapagawa ng Panginoon sa atin.
Kailangan mo, meron ka ng new identity. Pinago ng pagkatao mo. Binigyan ka ng new nature, divine nature. Tapos meron pang new power na wala sa'yo dati. Kaya hindi ka makasunod sa kalooban ng Diyos dahil wala sa'yo yung kalooban, wala yung kapangyarihan na ito. Pero nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, nasa iyo na yung kapangyarihan na ito. Pero bakit ang dami mga Kristiyano, pag sila umasta parang walang ipinagkaloob ang Diyos sa kanila. Kung sila umasta, para bang mahina sila, defeated sila. So, kailangan nating i-renew yung ating isip sa mga katotohanan na ito. New Lordship. New Lordship. 2 Corinthians 4:5, for we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord. The root of all sin is an independent nature. It is doing what is right in our own eyes apart from God. The old sin nature lives according to this rule. If we allow it to prevail in our lives, it will cause us to take this same course. In Christ, we are no longer the Lord of our lives. We have submitted ourselves to the authority of God. The Bible is a revelation of the mind and will of God. We are to submit our thoughts and ways to Him and seek to live by His Word. Dati, yun ang buhay natin. Kung ano ang ating gusto, yun ang nasusunod. Kung ano ang ginusto natin, yun ang nasusunod. Pero, nung tayo tumanggap kay Kristo, hindi na ganoon. Nagkaroon tayo ng bagong Panginoon. Hindi na ang ating sarili. So, kailangan nating i-practice ngayon, sa bawat araw, that Jesus is the Lord of my life. Lord Jesus, I submit myself to you today. I surrender myself to you today. I surrender my desires, my flesh, the fleshly desires. I surrender them to you, Lord. Because you are the Lord of my life. Tinanggap mo na siya bilang Panginoon, so manindigan ka bilang Panginoon mo siya. Huwag kang pabalik-balik sa dati mong Panginoon. Dati ang Panginoon mo, sarili mo. Dati Panginoon mo ay yung bisyo mo. Dati Panginoon mo ay yung nililigawan mo. Dati Panginoon mo, trabaho mo, pera, negosyo. Hindi na dapat ngayon. Meron kang Panginoon. Tunay na Panginoon. Si Jesus Christ. Ito pa, new understanding. Ephesians 1:17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. With our acceptance of Jesus Christ comes an entirely new understanding of life and its purpose. We realize that other philosophies and religions are merely man-made attempts to explain what only God can. He does so in the Bible, and He gives us the spirit of wisdom and revelation to understand it. Our entire perspective changes. We now understand life through God's plan, purpose, and present involvement. Mas naunawaan natin ang mga bagay-bagay. Kahit anong mangyari. Halimbawa, ngayong pandemic, mas naunawaan natin ang nangyayari kaysa
kumpara sa mga matatalinong hindi pa talaga tumanggap kay Kristo. Iba ang kanilang pangunawa sa nangyayari. Sa atin sa bawat bagay, binigyan tayo ng Panginoon ng bagong pangunawa. Kaya kung hindi tayo, o kung tayo ay magre-rely sa pangunawa ng mundo tungkol sa nangyayari sa mundo, talagang malilito tayo. Ang daming nalilito. Ang daming mga Kristiyano, litong-lito. Ang daming mga matatalino, litong-lito. Hindi maintindihan kung ano nangyayari sa kanilang buhay, nangyayari sa kanilang pamilya, nangyayari sa ating kapaligiran. Alam niyo, sa ating Panginoon, sa bawat bagay, binigyan niya tayo ng pangunawa. Kung ang isang counselee ay ma-realize niya yan, na binigyan siya ng Panginoon ng bagong pangunawa, abay baka hindi na siya magpapa-counsel sa'yo kasi maunawaan na niya ang mga bagay-bagay. Kasi kung hindi mag-tap in sa new understanding, yung counseling, mahirap. Mahirap kausap. Mahirap magbigay ng counsel sa mga believer na pinapairal yung kanilang sariling pangunawa. Pero kung maunawaan niya na siya ay binigyan ng Lord ng bagong pangunawa, then madali niyang maunawaan. Another is new peace. Bagong kapayapaan. Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Life apart from Christ was filled with fears and concerns. Ang buhay na hindi kasama si Kristo, na hindi kasama si Kristo, ay punong-puno ng pagkatakot at pag-aalala. At pag-iisip sa mga bagay dito sa mundo. Saan ako kukuha ng ganito? Saan nakukuha ng pambili ko? Paano kami magsusurvive? Paano kami makakapag-aral? Paano ang ganito? Paano ang ganyan? Ganyan lagi ang buhay ng isang taong wala sa kanya si Kristo. The world seemed chaotic and unpredictable. Our own life lacked meaning and purpose. We seemed so alone. Now we know there is an authority behind it all. Our trust is no longer in this life, but in God. We belong to Him. He is in control. As we center our trust in Him, a new peace fills our life. So kapag isinentro natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon, then ang bagong kapayapaan na ito ay pupuspusin niya ang ating buhay, ang ating puso, ang ating isip, at sa gitna ng magulong mundo, nakakaranas pa rin tayo ng kapayapaan. Ito ay pakinabang ng isang taong tumanggap kay Kristo. Bagong kapayapaan. Isang uri ng kapayapaan na hindi naapektuhan o hindi natitinag sa mga pangangailangan sa mundong ito, sa mga kinakatakutan sa mundong ito. Hindi nito naapektuhan ang kapayapaang ibinigay ng Diyos sa atin. O, kailangan mo ipaunawa yan sa mga kinakaunsilan mo para kumalma ang kanilang pakiramdam. Next is new purpose. New purpose. Revelation 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, but Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created.
So makikita mo ngayon na ang buhay mo kinreate ng Lord to give pleasure to God, to please God. So yan ang magiging purpose mo sa buhay ngayon. You want to please God. Part of our new understanding is that the universe does not revolve around us. Rather, it was created by and for a perfect holy God whose nature is love. It's part of His creation. We are to live for His pleasure and to bring Him glory. God receives pleasure and glory when we act in the way of truth, righteousness, and love. These qualities are consistent with both the nature of God and His kingdom. Nung hindi ka pa tumanggap kay Kristo, wala kang sense of purpose. Basta sunod-sunuran na lang kung ano ang suggestion ng mga taong nakaka-impluwensya sa atin. Magulang, amo, tito, tita, kuya, ate, kung sino yung may influence sa ating buhay, then kung ano yung suggestion nila, then go with the flow tayo. And nung tayo nagkaroon na ng trabaho or nakaramdam tayo ng kalayaan, then kung ano-anong ginagawa natin sa ating buhay. We have no sense of purpose. Pero nung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, nag-iba ang lahat. At kung ipapaunawa mo ito, ipapaalala mo ito sa mga kinakaunselan mo, then makakatulong ito dahil ang dahilan kung bakit sila ay nasa problema nila is dahil sa hindi na nila pinupursue yung kanilang purpose sa buhay. Meron na silang ibang pinupursue. Natural, magkakaproblema ka talaga. Then next is a new destiny. New destiny. 1 John 3:2, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. We have a glorious destiny ahead of us. This life is only preparation for our place in God's eternal kingdom. Not everything about our future is revealed. What the Bible does show is exciting. We will judge the world, 1 Corinthians 6:2. Our works will be rewarded, Romans 2:6. We will receive a new body, 1 Corinthians 15:54. The most exciting thing of all is that we shall see Jesus and be made like Him. We will enjoy eternity with a full experience of His life within us. So, meron tayong magandang destinasyon. Hindi alanganin yung destinasyon natin. Dahil mga Kristiyano na hindi nila alam kung anong destinasyon nila. Then, next is, there is still a struggle. There is still a struggle. Galatians 5:17. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. So, hindi nawawala yung conflict, yung pagtatalo, yung salungatan ng espiritu at ng laman. Though the old man has been crucified with Christ, and the power of sin has been broken, we still experience an inner struggle between the old nature and the Spirit of God. This is common to every believer. We will have this struggle to some degree as long as we are in these mortal bodies. In Christ, though, our victory is guaranteed. Ganda nun. Mayroon pa ring struggle sa kasalanan. May conflict kasi. May salungatan kasi ang espiritu at ang laman. May gustong gawin ng laman, may gustong gawin ng espiritu. At dahil sa nandito pa tayo sa laman, then makakaranas tayo ng struggle. So, hindi ito abnormal.
sa isang mananampalataya. Kasi pag hindi ito naintindihan ng isang Kristiyano, ay baka pag-ugatan ito ng problema niya. Okay? So, may struggle pa rin. Pero guaranteed ang ating tagumpay. Pinangako yan ng ating Panginoon. So, ito mga gagawin natin. Deny sinful desires. Deny sinful desires. Romans 6:12. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. Do not let sin. Ibig sabihin, you can let it sin. You can let sin reign over your body. So, wag na nating hayaan. Galatians 5:19 to 21, we are given a list of the acts of our sinful nature. They include immorality, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, rage, kasama dyan yung road rage, selfish ambition, dissensions, envy, drunkenness, and others. So ito yung mga gustong gawin ng laman. The first step is the first step in our victory over these areas is a commitment to resist them. First step in our victory over these areas is a commitment to resist them. Wala sinabi ang first step dito, pero siguro ay primary. Sabi natin primary, pero hindi lang isa. Dahil you cannot resist the flesh if the spirit is weak. We must see this behavior as alien to the new life God has given us. So, kailangan natin makita ito. So, after you feed your spirit is strong, then you can resist the works of the flesh. Pero makakatulong, if you will see these works of the flesh as alien to the new life that God has given us, we must line up our will with God's will. Those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Ngayon, kung titignan mo yung mga works of the flesh na ito, na hindi na siya nababagay sa isang taong naging bagong nilalang na templo ng banal na Espiritu, then makakatulong ito para mapaglabanan mo. No? Tingnan mo ito bilang kakontra ng banal na Espiritu at ng Espiritu. Huwag mong tingnan ang mga ito na bilang parte pa ng pagkatao mo. Or bilang isang bagay na wala namang epekto sa iyo. No, kailangan mong tingnan ito bilang kalaban. Ano yung matitingnan mo bilang kalaban? Immorality, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, rage, selfish ambition, dissensions, envy, drunkenness, and others.
Kasamang pagsusugal dyan, di lang nakasulat. So, titignan mo ang mga ito na kalaban. Spirit against works of the flesh. Then we must live by the Spirit. Ito na yung mga in-explain ko kanina at pasadalang natin. Galatians 5:17, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Galatians 5:16. By building strong spiritual lives, we will lessen the intensity of sinful desires within us. Maganda yon. By building strong spiritual lives, we will lessen the intensity of sinful desires within us. We will also build our strength to resist the temptations we do encounter. Here are 5 ways to build strong spiritual lives. 5 ways. Gusto nyo magkaroon ng strong spiritual life? Then ito yung 5. Here are the 5 ways to build a strong spiritual life. Number 1 is read the Bible. Read the Bible. Pag sabi kong read the Bible, kasama na dyan ang pag-study, search, and meditate. This enlightens our minds to God's will. Number 2, pray. This builds our communion with God. Number 3, worship. This increases our sense of His presence. Number 4 is fellowship. Christian friends help fortify our commitments. Number 5 is witness. Telling others about Christ will release His love within us. Pag ginawa natin yan, lalakas ang ating spiritual life. Kabaliktaran, pag hindi mo ginawa yan, hihina ang iyong spiritual life. Bible, pray, worship, fellowship, witness. Napaka-importante ang tatlong yan para maging malakas ang ating spiritual life. Okay, meron pa tayong 6 minutes. Bibigyan ko kayo ng introduction sa ating susunod na pag-aaralan. Life is filled with habits. Some good, some not so good. We are creatures of habit. We have all managed to acquire a host of habits in the course of our development. Many habits are innocent, unnoticeable, and of little consequence. However, some habits are deadly, of use, and of major consequence to our lives. When we embrace Christ, we renounce a life of sinful habits and practices. But many Christians find it difficult to break old habits and forsake well-established patterns. So, nabigyan ko na kayo ng introduction dyan dati. Pero mas i-explore natin ito sa mga susunod na lesson. Tatalakayin natin what is a habit. So, although ito'y na pag-usapan natin, what is a habit? How important are habits?
The challenge of conquering habits is source of frustration. Is there genuine hope? Is there a solution? We must sincerely repent. We must appropriate God's power. We must strive for change. Be filled with the Spirit. Apply the cleansing power of the blood of the Word. We must bring our habits under subjection. We must form right relationships. We must not give up. And yan ang pinakahuling tatalakay natin about sa habits natin. Kapag ito ay napag-aralan natin, malaking tulong ito sa mga magpapakounsel sa atin para matulungan natin sila na ma-break yung habits na sa kanilang buhay. Okay, so dito tayo magtatapos. Meron pang 4 minutes pero tatapusin ko na. So, kita tayo ulit sa next meeting ulit. You're blessed.